imagine a master architect poised before an empty canvas. Not a painting, but the very blueprint of reality. Before the first star flickered, before the oceans roared, before the mountains stood, this architect held the entire universe in their mind's eye. Every intricate detail, every soaring galaxy, every delicate petal was conceived in perfect harmony. Now imagine this architect not just sketching a plan, but becoming the very first stroke of the creation, the living embodiment of the blueprint itself. That first stroke, that living blueprint is Jesus, the firstborn of all creation. So, sino nga ba si Panginoong Hesus? Talaga bang umiiral na si Panginoong Hesus sa langit bago pa man siya nagkatawang tao sa lupa? Ano ang kanyang mga ginawa sa langit? Yan ang mga sasagutin natin sa video natin na ito. Makisuyo sa inyong mga sipi ng Biblia at babasahin natin ang 1 chapter 6 verse 38. Ganito ang pagkakasabi. For I have come down from the heaven to do not my own will, but the will of Him who sent me. Napakagandang teksto. So, ipinapakita lamang ng tekstong ito na umiiral na si Panginoong Hesus sa langit bago pa man siya nagkatawang tao dito sa lupa. Siya ay kasama na ng Diyos na Jehovah sa langit bago pa man nagkatawang tao si Hesus dito sa lupa. Siya ang panganay sa lahat ng nilikha ng Diyos na Jehovah sa langit. Bago pa man lalangin ng Diyos na Jehovah ang mga anghel, ang universo, ang planetang Earth, ang mga animals, ang mga tao, inilang muna ng Diyos na Jehovah ang kanyang bugtong na anak o kaisa-isang anak. Walang iba kundi si Panginoong Jesucristo. So, basahin naman natin ang Colossians chapter 1 verse 15. Ganito ang pagkakasabi. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Napakagandang teksto. So si Panginoong Hesus ang panganay sa lahat ng mga nilalang ng Diyos na Jehovah. Siya ang panganay, pinakapangunahing nilikha ng Diyos na Jehovah sa langit, bago pa man siya nagkatawang tao dito sa lupa. So ano-ano ang mga ginawa ni Hesus bago siya isugo sa lupa? Siya sa langit, si Panginoong Hesus ay may mataas na katungkulan. Makisuyo sa inyong mga sipi ng Biblia at babasahin natin ang 1 chapter 17 verse 5. Ganito ang pagkakasabi. So now, Father, glorify me at your sight with the glory that I had alongside you before the world was. Makisuyo sa inyong mga sipi ng Biblia at babasahin natin ang Proverbs chapter 8 verse 30. Ganito ang pagkakasabi. Then I was beside him as a master worker. I was the one he was especially fond of day by day. I rejoiced before him all the time. Sa pinapakita lamang nito na si Panginoong Hesus ay master worker ng Diyos na Jehovah. Siya ay dakilang manggagawa ng Diyos na Jehovah. Nilikha nilang mag-ama ang mga anghel sa langit, ang universo, ang Milky Way galaxy, ang planetang Earth. Nilikha niya ang mga iba't ibang uri ng hayop. Nilikha niya ang mga tao dito sa lupa, sa planetang Earth. So, master worker si Panginoong Hesus ng Diyos na Jehovah. Makisuyo sa inyong mga sipi ng Biblia at babasahin natin ang Colossians chapter 1 verse 16. Ganito ang pagkakasabi. Because by means of Him, all other things were created in the heaven and on earth, the things visible and the things invisible, whether there are thrones or lordships or governments or authorities. All other things have been created through Him and for Him. So, bagamat
master worker, si Panginoong Hesus ng Diyos na Jehovah, ang pagtutulungan ng Diyos na Jehovah at ni Panginoong Hesus ay mahalintulad sa pagtutulungan ng isang arkitekto at ng kontratista. Ang arkitekto ang gumagawa ng disenyo, ngunit ang kontratista naman ang nagtatayo nito. So si Panginoong Hesus ay naglingkod bilang ang salita. So ay pinapakita lamang nito na naging tagapaghatid ng impormasyon si Panginoong Hesus sa mga anghel noon, at naging tagapaghatid din siya ng impormasyon sa mga tao noon. Let's say for example, binabanggit sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17. Inutusan din ng Diyos na Jehovah ang tao. Makakakain ka ng bunga mula sa bawat puno sa hardin hanggang sa masyan ka. Pero huwag kang kakain ng bunga mula sa puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Dahil sa araw na kumain ka mula roon, ay tiyak na mamamatay ka. So ginamit ng Diyos na Jehovah si Panginoong Hesus para ipaalam ang impormasyong ito kina Adan at Eva. In conclusion, natutunan natin na si Panginoong Hesus ay panganay sa lahat ng nilalang ng Diyos na Jehovah. Natutunan natin na master worker ng Diyos na Jehovah si Panginoong Hesus. Pinapakita lamang nito na dapat nating purihin ang Diyos na Jehovah at ang kanyang bugtong na anak sa langit. Dahil kung wala sila, hindi tayo iiral sa mundong ito.